Ano kaya ang gagawin mo kung isang araw ay bigla na lamang naglaho na parang pula ang buhay na matagal mo nang pinaghihirapan at pinapangarap para sa iyong pamilya? Ang masaklap pa, ito ay dahil lamang sa kagagawa ng ibang tao. Isa na naman pong kwento ang ihahatid sa atin ni TJP ng Barangay Inspiring Stories na ating mapapakinggan sa araw na ito, na talaga namang makapagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Ma, wala na po kaming bigas. Mahinang bulong ni Ella habang hawak ang basyong lata ng bigas. Napalingon si Marilyn mula sa pagsusulat sa maliit na mesa ng kanilang bahay. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang pilit pinangiti ang anak. Sige anak, mamaya hanap si mama ng paraan. 3 taon na siyang volunteer teacher sa barangay. Mahal niya ang pagtuturo, pero kulang na kulang ang allowance niya. Ang asawa niyang si Dario ay tricycle driver, pero madalang ang pasada at minsan ay napapasama pa sa inuman. 2 ang anak nila, si Ella, 10 taon, at si Dino, 8 taon. Parehong matatalino at masunurin, ngunit madalas ay gutom. Nang araw na yon, isang kapitbahay ang dumaan at nagtanong kung interesado si Marilyn sa trabaho sa abroad bilang domestic helper sa Middle East. May kaunting takot sa kanyang dibdib, pero may halo ring pag-asa. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata, kinausap niya si Dario. Dar, gusto kong subukan. Para sa kinabukasan natin at para sa mga bata. Mahina niyang sabi habang hawak ang kamay ng asawa. Magpapakahirap ka ron habang ako nandito lang? Hindi ko yata kaya yun, Nen. Hindi ko kayang malayo ka. Nasa edad na ang mga bata. Kailangan nila ng maayos na buhay. Hindi ko to gusto pero kailangan natin. Kung hindi ako kikilos ngayon, kailan pa? Nangingilid na ang luha ni Marilyn habang tinitingnan ang kanyang asawa. Tahimik si Dario. Maya-maya, tumango siya. Kung yan ang tingin mong tama, susuportahan kita. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Nakapag-loan si Marilyn para sa placement fee. Hindi biro ang proseso. Medical, training, at interviews. Pero tiniis niyang lahat. Sa huling gabi, bago umalis, pinilit niyang gawing masaya ang hapunan nila. Pagdating ko sa abroad, bibili ako ng tablet mo, Ella. Ikaw naman, Dino. Gusto mo ng bisikleta, di ba? Sabay yakap sa dalawa habang pinipigil ang pagluha. Ma, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Pakiusap ni Dino habang humahagulgol. Napayakap na rin si Dario sa kanila. Tandaan mo, Len, hindi pera ang sukatan ng tagumpay. Baka habang hinahabol mo ang mga pangarap mo, may mawala sa atin. Tumango si Marilyn, pagaman may lungkot sa kanyang puso. Alam ko, pero mas mahirap pag walang pag-asa ang kinabukasan ng mga bata. Sa araw ng kanyang flight, niyakap niya ng mahigpit ang mga anak at asawa. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ako aalis para iwan kayo, ha? Kundi para balang araw, gumanda ang buhay niyo. Mabuo tayong muli ng mas maayos at mas masaya. Habang papalayo ang eroplano, pinipilit ni Marilyn pigilan ang pag-iyak. Sa kanyang dibdib, mabigat ang pangungulila. Pero sa isip niya, may malinaw na layunin. Aangat sila. Gagawin niya ang lahat, kahit pa ang kapalit nito ay ang sakit ng paglayo sa pamilya. Mainit ang hangin, amoy disyerto at malayo sa lahat ng pamilyar. Pagkababa ni Marilyn sa airport, dama na niya ang bigat ng bagong simula. Wala siyang kakilala at ang tanging hawak niya lamang ay determinasyon, panalangin at larawan ng kanyang pamilya. Ang kanyang naging unang trabaho ay bilang isang tagalinis ng isang malaking bahay. Maaga siyang gumigising para maglaba, magplantsa, maglinis ng buong bahay at mag-alaga ng 3 bata. Madalas siyang minamaliit ng amo, binubulyawan kahit walang kasalanan. Ilang beses siyang umiyak sa banyo,
ngunit hindi niya pinapakita ang kahinaan niya. Lagi niyang iniisip na ang lahat ng ito ay para kina Ella at Dino. Makalipas ang 8 buwan, nagkaroon siya ng bagong employer. Isang mag-asawang Arabo na may maliit na hotel. Sa unang tingin ay mahigpit ang babae, ngunit kalaunan ay napansin nito ang sipag at diskarte ni Marilyn. "Where did you study?" Tanong ng amo habang pinagmamasdan siyang nag-aayos ng linen sa hotel. I have a degree in hospitality management in the Philippines, ma'am." Sagot ni Marilyn na halos hindi makapaniwala na nabanggit niya yun muli matapos ang ilang taon. Nagulat ang amo niya. "Then why are you doing housekeeping?" "Wala pong oportunidad para sa amin, ma'am. Kailangan ko pong kumita para sa pamilya ko." Sa loob-loob ng amo niya, namangha ito sa sagot niya. Ilang linggo ang lumipas. Inalok si Marilyn na lumipat bilang receptionist sa hotel. Bagamat takot siya noong una, tinanggap niya ito. Ginabi siya sa training, pinag-aralan ng sistema at pinilit na maging mahusay sa Ingles. Minsan ay hindi siya kumakain ng maayos para lang makatipid at may maipadala sa Pilipinas. At kahit pagod, sinisigurado niyang araw-araw siyang makakatawag sa mga anak niya kahit saglit lamang. "Ma, ang ganda mo po sa uniform." Bungad ni Ella isang gabi sa video call. Napangiti si Marilyn habang nagpipigil ng luha. Ang simpleng papuri ng anak niya ay sapat na pangpawi ng pagod. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may kakaiba siyang napapansin. Habang umaangat siya, parang lumalamig naman ang pakikitungo ni Dario. Madalang na ang sagot sa chat, laging busy o kaya naman ay pagod. Isang gabi, nagpadala siya ng litrato habang suot ang bagong uniform bilang supervisor. Wala siyang natanggap na reply, hindi na gaya ng dati. Baka nga napapagod lang siya. Bulong niya sa sarili niya. Lalaki yun, hindi sanay sa mahaba-habang chat. Bumalik siya sa trabaho. Itinuon ang sarili sa pagsusumikap. Wala sa isip niya ang ideya na habang pinipilit niyang buuin ang magandang kinabukasan para sa pamilya niya, unti-unti namang may nababasag sa kabilang dulo ng mundo. Lumipas pa ang mga buwan at lalong sumigla ang karir ni Marilyn. Sa loob ng 3 taon, mula sa pagiging tagalinis ay isa na siyang kinikilalang hotel supervisor. Ang kanyang sipag, dedikasyon at galing sa pakikitungo sa mga customer ay hindi nakalampas sa mga mata ng kanyang employer. "Marilyn, I can see that you're ready to manage this." Sabi ng may-ari ng hotel isang gabi matapos ang isang malaking event na siya mismo ang nagplano. Nagulantang siya. Hindi niya inakala na darating ang araw na siya ay magiging hotel manager sa isang banyagang bansa. Hindi niya maiwasang balikan ang mga panahong halos wala silang makain. Ang mga panahong naglalabas siya ng maruming damit ng iba habang naiisip ang mga anak. Ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng hotel operations. Mas mataas na ang sahod niya. Mas magaan na ang trabaho at mas malaki na ang may papadala niya sa Pilipinas. Dahil dito, nakapag-umpisa siya ng pabahay. Isang simpleng bungalow sa kanilang probinsya ang unti-unti niyang ipinatayo. May sariling kwarto ang bawat anak, may maliit na garden para kay Ella at garahe para sa bagong motorsiklo ni Dario. Pinadalhan niya rin ng pera ang kanyang ina at mga kapatid. Ilang kapitbahay ang humanga at nagsabing, "Ibang klase talaga si Marilyn. Umalis siya bilang yaya, bumalik na matagumpay." Sa kabila ng kanyang pag-angat, ang kanyang puso ay tila unti-unting nangangapa. Napansin niyang hindi na gaya ng dati ang ugnayan nila ni Dario. Hindi na ito nagpapadala ng litrato. Bihira na ring magkwento tungkol sa mga anak. Laging abala, laging may dahilan. Isang gabi, habang nag-uusap sila online ng kanyang mga anak, napansin niyang hindi kasama si Dario. "Mga anak, nasaan ang papa niyo?" Tanong niya. "Lumabas lang po, ma. Kasama po yata si Tita Lorna. Laging tumutulong dito sa bahay si Tita." Sagot ni Ella. Inosente ang tinig. Napangiti si Marilyn, ngunit may kurot sa kanyang dibdib. Kilala niya si Lorna. Dating kapitbahay na laging tumutulong tuwing wala siya. Siguro mabait lang talaga. Bulong niya sa sarili. Pinipilit alisin ang mga hinala. Sa gitna ng kanyang pagod at pagdududa, mas pinili ni Marilyn
natutukan ang kanyang kinabukasan. Nais niyang buuin muli ang pamilya sa mas magandang kalagayan. Plano na niyang kunin si Dario at ang mga bata para tumira kasama niya sa Middle East. May nahanap na siyang sponsor para sa visa. Sapat na ang kita niya para sa buong pamilya. Pinangarap niyang sa muling pagsasama nila, magiging masaya ang lahat. Panatag, maginhawa at buo. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga pangarap, may namumuong tahimik na panganib. Isang katotohanang pilit niyang binabaliwala. Sa kanyang pagpili ng pangarap, may unti-unting nalalagas na bahagi ng kanyang pamilya. Ang init ng pagmamahal, ang koneksyon, at ang pagkalingang hindi kayang tumbasan ng pera. Hindi niya alam, pero hindi lang dapat tahanan ang pinapatibay, kundi maging ang relasyon. Kailangan ding patibayin. Habang abala si Marilyn sa pag-angat ng kanilang buhay sa abroad, si Dario naman ay unti-unting nilamon ng katahimikan ng bahay na wala ang kanyang asawa. Sa unay tiniis niya ang lungkot. Madalas siyang umiinom kasama ang mga kaibigan para lamang mapawi ang pangungulila. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, naging normal na para sa kanya ang mawala ang presensya ni Marilyn. Si Lorna ang kapitbahay nilang matagal nang tumutulong kay Marilyn sa mga gawaing bahay. At mas naging malapit pa ito sa kanyang asawa. Tahimik ito, maalaga at laging nandyan kapag kailangan. Minsan ay inaasikaso si Ella at Dino sa assignment. Minsan naman ay nagluluto at nagdadala ng pagkain. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, Lorna. Minsan ay nasambit ni Dario habang sabay silang nagluluto. Dario, kaibigan mo lang ako. Wala akong ibang layunin kundi tulungan kayo habang wala si Marilyn. Sagot ni Lorna. Ngunit kapwa nila alam na meron na silang nararamdaman na hindi dapat para sa isa't isa. Minsang umuulan ng malakas at brownout, nagpaiwan si Lorna upang bantayan ng mga bata habang pumapasada si Dario. Pag-uwi niya, basang-basa ito ng ulan. Nanginginig rin ito at napansin iyon ni Lorna. Magpalit ka muna ng damit, Dario. Magkakasakit ka niyan eh. Sabay abot ng tuwalya. Doon nagsimula ang unang sandali na hindi nila inaasahan. Isang halik na hindi nila pinlano. Ngunit hindi na nila napigilan. Mula noon, unti-unti nang nabuo ang isang relasyon na lihim lamang. Sa una ay nag-aalala pa sila na baka malaman ni Marilyn. Pero habang tumatagal, mas lalong naging madalas ang pagdalaw ni Lorna. Nagmistulang ina siya kina Ella at Dino. At si Dario ay muling nakaramdam ng pamilya na matagal na niyang hinahanap. Hindi niya masabi kung talagang mahal niya si Lorna o dahil lang ito sa pagkukulang na iniwan ng pag-alis ni Marilyn. Ngunit alam niyang mali ito. Lalo na't kapag tumatawag si Marilyn mula sa abroad, sabik na sabik ito at laging may dalang plano para sa kanilang kinabukasan. Malapit na, Dar. Next year, kukunin ko na kayo at magkakasama na tayong muli. Masayang sabi ni Marilyn sa isang tawag. Napayuko lang si Dario. Sa bawat tawag ni Marilyn ay mas lalo siyang natatabunan ng hiya. Pero hindi rin niya kayang tapusin ang relasyon kay Lorna dahil parang huli na ang lahat. Isang gabi, kinausap siya ni Lorna habang sila'y nasa kusina. Dario, hanggang kailan tayo ganito? Tanong nito. Hindi ko alam. Pero hindi ko rin kayang mawala ka. At sa puso ni Dario, unti-unting bumigat ang katotohanan. Habang ang asawa niya ay nagsusumikap sa malayo para sa kanilang kinabukasan, siya na may unti-unting nalulunod sa kasalukuyang ginagawa ng bagong pagmamahal. Pagod na rin siyang magkunwaring wala. Sa kanyang katahimikan, alam niyang darating ang araw na kailangang mamili siya. At darating ang araw na kailangang harapin ang resulta ng kanyang lihim. Matapos ang halos 4 na taong pagtitiis, sakripisyo at walang humpay na trabaho, nakatanggap si Marilyn ng balita mula sa immigration office. Approved na ang family visa ni Dario, Ella at Dino. Hindi siya halos makatulog sa tuwa. Agad siyang nag-book ng tiket pa uwi ng Pilipinas. Bitbit niya ang lahat ng pinaghirapan, mga pasalubong, papeles at pangarap na buuin muli ang pamilya. Excited siyang ipakita ang bagong buhay na naghihintay para sa kanila. Sa airport, suot niya ang simpleng dress na binili niya para sa espesyal na araw. Kumpleto ang handa sa bahay, may karatolang welcome home ma.
na sinulat ni Ella at Dino. Ngunit isang bagay ang hindi niya inaasahan. Si Dario ay tila malamig, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Dario? Bungad niya habang nasa loob sila ng kwarto, malayo sa mga bata. Kunin na natin ang schedule para sa medical niyo. Kapag okay na ang lahat, lilipad na tayo magkakasama. Hindi agad sumagot si Dario. Matagal siyang nanahimik, hanggang sa tumayo ito at nagbuntong hininga. Len, may dapat kang malaman. Nanlamig ang katawan ni Marilyn. Hindi niya inaasahan ang susunod na mga salita. May relasyon kami ni Lorna. Nagsimula lang to nung panahong hindi ko alam kung paano mag-isa. Pero habang tumatagal, minahal ko na siya, Lynn. Para siyang binagsakan ng langit at ng lupa. Naupo siya saglit. Nanlalamig ang kamay. Hindi niya malaman kung iiyak ba siya o sisigaw. Anong ibig mong sabihin, Dario? Na hindi ka nasasama sa akin? Naiiwan mo ang lahat ng pinaghirapan natin? Huwag mo akong gawing kontrabida, Len. Hindi mo alam kung gaano kahirap maiwan dito mag-isa, kasama ang 2 bata. Ikaw, abala ka sa pangarap mo. Ako narito. Natutong magmahal ulit. Natahimik si Marilyn. Pinagmasda ng taong minsan niyang minahal ng buong buo. Ngayong kaharap niya ito, parang hindi na siya kilala nito. Ngunit sa kabila ng sakit, pilit niyang pinanindigan ang pinakamatibay niyang sandata, ang kanyang dignidad. Hindi kita pipilitin, Dario. Kung sa tingin mo mas masaya ka sa kanya, hindi ko hahadlangan yun. Pero ang mga anak natin, ako ang magdadala sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa pangarap ko. Ito ay tungkol sa kinabukasan nila. Nagulat si Dario sa katahimikan ni Marilyn. Wala siyang tinig ng galit. Tanging pagkadurog na pilit niyang itinatayo. Kinabukasan, kinausap niya si Ella at Dino. Ipinagtapat niya ang lahat sa simpleng paraan. Hindi siya nagsalita ng masama laban sa kanilang ama. Pinili niyang ituro ang kahalagahan ng katotohanan at pagtanggap. Ma, sasama kami sa'yo. Hindi dahil iniwan kami ni Papa, kundi dahil alam naming mahal mo kami at ginawa mo po ang lahat para sa amin. Ani Ella, yakap ang ina. Habang paalis ang sasakyan nila, pauwi ng bahay ng kanyang ina, ibinaba ni Marilyn ang bintana at pinakawalan ang isang malalim na buntong hininga. Hindi itong pagbabalik na inaasahan niya, pero itong simula ng bagong kabanata. Ang ina na muling bumangon kahit wasak ang puso. Tahimik ang bahay ng ina ni Marilyn sa bayan. Dito pansamantalang tumuloy sina Marilyn, Ella at Dino habang inaayos ang kanilang pag-alis. Sa labas, masaya ang mga kapitbahay. Binabati siya, kinukumusta, pinupuri ang kanyang tagumpay. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, tila isang mundong gumuho. Tuwing gabi, habang natutulog ang mga bata, humihikbi si Marilyn sa unan. Hindi galit ang nangingibabaw sa kanya, kundi matinding lungkot. Kalungkutang hindi matutumbasan ng kayamanan o tagumpay. Ginawa ko naman ang lahat. Bulong niya sa sarili ng paulit-ulit. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga lumang litrato nila ni Dario. Masayahin ito noon. Palabiro, laging may pangako ng habang buhay. Pero ngayon, ang larawan ay isang alaala na lang ng isang lalaking dati niyang pinagkatiwalaan ng buong puso. Kinabukasan, dumalaw ang ina ni Marilyn sa kanyang kwarto. Anak, alam kong masakit. Pero minsan, kahit gaano mo pa ipaglaban, may mga taong hindi talaga para sa'yo habang buhay. Ma, mali ba ako na pinili kong mga ibang bansa? Na pinili kong magsumikap para sa buhay namin? Natin? Tanong ni Marilyn habang luhaan. Hindi anak, ginawa mo yun para sa kanila. Ang kasalanan ng isa ay hindi kailanman magiging kabawasan sa sakripisyo mo.
Huwag mong sukuan ang sarili mo dahil lang sa pagkakulang ng iba. Naging sandalan niya ang kanyang ina sa panahong yun. Pinili ni Marilyn na huwag ipagsigawan ang nangyari. Ayaw niyang mapahiya si Dario sa harap ng mga anak o ng buong barangay. Pero sa loob-loob niya, unti-unting nauubos ang pusong minsan niyang pinuno ng pag-asa at pangarap. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Sa airport, hawak-hawak ni Ella ang kamay ng ina, habang si Dino naman ay yakap ang kanyang maliit na backpack. Tahimik silang tatlo, pero baka sa mukha ng mga bata ang pag-unawa. Mas maaga pa sa inaasahan. Natutunan nilang ang pamilya ay hindi laging buo. Wala si Dario sa paliparan, ni hindi man lang ito nagpaalam. Ang huling mensahe na natanggap ni Marilyn ay isang simpleng, "Ingat kayo. Paalam." Sa eroplano, habang pinagmamasdan ni Marilyn ang ulap sa labas ng bintana, napaluha siya ng hindi niya namamalayan. Ngunit sa puso niya, may kakaibang kapayapaan. Isang paalala na minsan, ang sakit ang siyang nagtutulak sa atin upang tumindig muli. Pagdating sa ibang bansa, sinalubong sila ng kaibigan niyang kasamahan sa hotel. "Welcome back, Madam Manager." Biro nito, sabay yakap. "Hindi na ako bumalik bilang ako lang." Sagot niya. May ngiti sa kabila ng pagod. "Kasama ko ng dahilan kung bakit ko nagawa ang lahat nito." Muli siyang bumalik sa trabaho. Ngayon ay may mas matibay na dahilan na siya. Hindi na upang buuin ang isang pamilya, kundi upang itaguyod ang mga anak na pinili siyang mahalin sa kabila ng pagkukulang ng kanilang ama. Muling humarap si Marilyn sa pintuan ng hotel na minsan ay naging tulay ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya sina Ella at Dino, dalawang batang naging saksi sa kanyang sakripisyo at ngayon ay kasama niyang muling bumabangon. Pinag-aral niya agad ang mga anak sa malapit na international school. Mahirap pero kaya. Trabaho sa umaga at tutoring naman sa gabi. Naging matatag silang tatlo. Parang barkong sinubok ng bagyo, ngunit hindi lumubog. "Ma, ang galing mo." Minsan ay sabi ni Ella habang sabay silang naglalakad pa uwi. "Kahit iniwan tayo ni Papa, hindi mo po kami iniwan." Napahinto si Marilyn. Tumingin ito sa anak at niyakap ito ng mahigpit. "Anak, minsan hindi natin makokontrol ang mga desisyon ng ibang tao. Pero pwede nating piliin kung paano tayo babangon." Sa hotel, naging mas mahusay si Marilyn bilang manager. Mas ramdam niya ang bawat empleyado. Yung init ng palad ng mga janitor, yung pagod ng mga housekeeping staff, at ang kaba ng bagong receptionist. Minsan ay nag-aabot siya ng pagkain o kaya na may pinapagpahinga ang mga staff dahil alam niya ang pakiramdam ng nasa ilalim. Hindi rin nagtagal ay napansin siya ng corporate office ng hotel chain. Inalok siya sa mas mataas na posisyon, Regional Training Coordinator para sa mga bagong managers. Mas mataas ang sahod, mas malawak ang responsibilidad. Ngunit bago niya ito tanggapin, isang gabi, pinag-usapan nila ng mga anak ang lahat. "Kung kukunin ko to, mas magiging abala ako, mga anak. Baka minsan di ko kayo makasabay kumain. Kaya gusto ko munang tanungin kayo. Papayag ba kayo?" Seryosong tanong ni Marilyn. "Ayaw po naming hadlagan ka, Ma. Ikaw ang dahilan kung bakit kami malakas ngayon." Sagot ni Dino. "Basta po, uuwi ka tuwing Sabado at may yakap ka sa amin, ha?" Dagdag ni Ella sabay ngiti. Sa puso ni Marilyn, wala nang mas higit pa sa ganoong klaseng suporta. Tinanggap niya ang alok at naging inspirasyon sa marami. Hindi lang bilang manager, kundi bilang isang inang tumayo mula sa pagkawasak. Samantala, si Dario ay nanatili sa probinsya. Nagtayo ng maliit na negosyo sa tulong ng ilang kamag-anak. Si Lorna ay nagsilang ng kanilang anak. Sa panlabas, masaya silang pamilya. Ngunit sa mga mata ni Dario, may lungkot na hindi maitatago. Tanong na paano kung hindi niya iniwan si Marilyn. Ito ang madalas na gumugulo sa kanya tuwing gabi. Isang araw, nakatanggap si Marilyn
ng mensahe mula sa Facebook. Galing ito kay Dario. Salamat Marilyn. Dahil kahit iniwan kita, hindi mo iniwan ang mga anak natin. Patawad. Hindi na siya nag-reply. Hindi na kailangan. Sa puso niya, tapos na ang kabanatang iyon. Hindi para sa kanya ang galit, kundi ang kapayapaan. Ngayon, tuwing tinitingnan niya ang mga anak habang nag-aaral o natutulog, alam niyang tama ang pinili niya. Hindi man niya napanatili ang buong pamilya, naisalba naman niya ang puso ng mga anak niya. At sa huli, iyon ang tunay na tagumpay para sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon. 2 taon na mula nang tuluyang humiwalay si Marilyn kay Dario. Ngayon, si Ella ay nasa senior high school at si Dina naman ay nasa kalagitnaang baitang. Parehong masisipag, mapagpakumbaba at puno ng pangarap ang mga batang lumaki sa sakripisyo at hindi sa karangyaan. Si Marilyn ay hindi na lamang manager, kundi naging mentor ng mga bagong hotel leaders. Lumilibot siya sa iba't ibang bansa para magturo, pero sa bawat biyahe, sinisigurado niyang may oras siya para sa kanyang mga anak. Hindi niya na muling pinabayaang mauwi sa pagkakahiwalay ang mga emosyon ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, tinanong siya ni Ella. Ma, kung papipiliin ka po, uulit ka po ba sa lahat ng nangyari? Napatingin si Marilyn sa mga mata ng anak. Saglit siyang natahimik. Bumalik sa alaala niya ang lahat. Ang gabi ng pamamaalam, ang lungkot sa pangibang bansa, ang pagtatraidor ni Dario, ang pag-iyak niya ng mag-isa sa kwarto, at ngayon, ang katahimikang naranasan nila sa kanilang tahanan. Hindi na siguro anak, sagot niya ng buong katapatan. Hindi ko ulitin na iwan kayo ng ganun katagal. Oo, nakaangat tayo. Pero may kapalit ang lahat. Pero ma, sabi ni Dino, kung hindi ka umalis, baka hindi rin kami matutong lumaban at baka hindi rin natin makita kung sino ang totoo. Napangiti si Marilyn. Maliit pa ang anak niya, pero malalim na ang pananaw nito. Totoo nga, hindi niya pwedeng ikaila na ang kanilang pinagdaanan ay siyang nagpapatatag sa kanilang tatlo. Sa kabilang dako, si Dario ay tahimik na namumuhay sa kanilang bayan. May isa na siyang anak kay Lorna at nagbebenta ng mga spare parts sa maliit na pwesto malapit sa terminal. Simple, tahimik, ngunit hindi rin masaya sa tuwing naaalala ang dating pamilya. Minsan, napapatingin siya sa kalangitan at napapaisip, kung hindi ko sana pinakawalan si Marilyn. Pero alam niyang huli na ang lahat. Hindi na siya kailanman muling binalikan ng babae. Hindi dahil sa galit, kundi dahil napagtagumpayan na nitong buuin ang sarili, kahit basag. Isang gabi, habang nakaupo si Marilyn sa balkonahe ng kanilang tirahan sa abroad, hawak ang isang tasa ng tsaa, bumulang siya sa sarili. Sa bawat bagay na nakuha ko, may bagay din akong nawala. Pero pinili kong maging matatag para sa mga anak ko. Hindi perpekto ang buhay, pero may aral sa bawat pagkatalo. At yon ang naging gabay niya sa lahat, na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bahay na nagpatayo o pera sa bangko, kundi sa katahimikang dulot ng mga tamang pagpili. Sa huli, si Marilyn ay hindi lamang isang OFW. Isa siyang ina, isang babae, at isang tao na piniling itindig ang sarili mula sa pagkawasak. Hindi para gumanti, kundi para muling magmahal, lalong-lalo na sa kanyang sarili. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang inyong masasabi sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, paki-like and share na rin para naman mapakinggan ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel,
pwede bang pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad ito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out. Ano kaya ang